Bansang Pilipinas at Vatican City. Itong dalawang sovereign states na lang ang nananatili sa pagbabawal ng tinatawag na deborsyon. Ang deborsyon ay alingaw-ngaw at isinisigaw ng mga tao, lalo na mga kababaihan na nakaranas at nakakaranas ng sexual harassment, adultery, disability, alcoholism, domestic violence at marami pang iba mula sa kanilang mga asawa. Naaprubahan ang legalization ng deborsyon sa Pilipinas ng Committee Population at Family Relations of the House of Representatives noong August 17, 2021. Ngunit ang naaprubahang bill ay nananatili pa rin pinagdedebatihan at ginagawa ng malakas na analyzation sa House Plenary. Sa kabila ng kaliwat ka ng karahasan ng mga asawa lalo na sa mga kababaihan, magiging malinaw na kaya ang pandinig ng mga nasa luklukan, ang mga sigaw na umaalingaw-ngaw mula sa mga dusat sakit na mula sa pang-aabuso. Paano kung ang isang mag-asawa na hindi malusog ang pagsasama ay magdala papunta sa isang karumal-dumal na krimen, kagaya na lamang sa kasong ito na kung saan ang mismong mister kinatay at pinagpira-piraso na parang kambing ang kanyang misis. Nagkakilala ang mag-asawa na sina Orlando Estrera at Heidi Espinosa noong taong 2002. Pareho silang nagtrabaho sa isang private Catholic school sa Quezon City at doon sila nagkainlaban. Naging isang head of maintenance itong si Heidi, samantalang construction worker naman si Orlando. Iba rin ang dating nito ni Orlando dahil si Heidi pa raw ang nagpe-first move sa kanya dahil parabang inaangkin siya nito. Kinasal silang dalawa sa parehong taon na rin yon at naninirahan sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Masaya at tahimik naman daw silang nagsasama, sabi ng mga nakakakilala sa kanila at kapitbahay nila. Ngunit ang isang napakalaking problema ng buhay mag-asawa ay ang hindi pagkakaroon ng anak dahil may sakit pala sa matres ang misis ni Orlando na si Heidi. Kinakailangan siyang operahan na nagkakahalaga ng 100,000 piso pero hindi raw nila kakayanin ang ganitong halaga kaya naganap na lamang sila ng alternatibong gamot. Taliwas sa pahayag mula sa mga kapitbahay ng mag-asawa ang nakikita ng mga kamag-anak ni Heidi. Kapag daw kasi nalalasing itong si Orlando, nakakaranas si Heidi ng pananakit at pang-aabuso. Ayon pa nga sa kanila na muntik na raw talaga maghiwalay ang mag-asawang ito, nare-reconcile lang. Hindi naman itinatanggi ni Orlando ang ipinaparatang sa kanya ng mga kamag-anak ni Heidi dahil mismong siya ang nagsabi na parang demonyo raw ang asawa niya. Ni minsan daw sa buhay niya, hindi pa raw siya nakaranas ng tamis na kagaya ng isang normal na mag-asawa. Lagi raw kasi siyang ina-under ng kanyang misis. Makikita natin mga tol na talagang napupuno ng galit itong si Mr. kay misis. Hindi na nga raw siya magkaanak sa kanya, ina-under pa siya nito. Hanggang noong March 11, 2018, nangyari ang pinakakarumal-dumal na krimen sa buong barangay ng Holy Spirit sa Quezon City. Masayang naglalaro ang mga bata nang mapansin nilang mainihahagi si Orlando na pira-pirasong katawan. Agad isinumbong ng mga bata sa mga tao ron ang nasaksihan nila sa tapat ng bahay ni Orlando at Heidi. Nagulantang ang mga opisyal ng barangay sa nasaksihan nila. Lantad sa kanila ang katawan ni Heidi na parang hinatay na hayop. Agad inireport ng mga opisyales ng barangay ang kasong ito sa mga otoridad sa malapit na estasyon para agarang ma-hold si Orlando at ma-retrieve ang pira-pirasong parte ng katawan ni Heidi. Nagtataka pa nga ang mga otoridad kung nasaan ang ulo ng biktima. Napansin nilang dinurog pala ito kaya hindi nila agad nahanap. Hindi nanlaban si Orlando at kusa siyang sumama sa mga otoridad. Wala raw siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya at kung buhay pa raw ang asawa niya, gusto niya pa raw na gawin uli ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ano kaya nagdala kay Orlando na gawin ang mga ganitong karumal-dumal na bagay sa kanyang sariling asawa?
Kalmado siyang nagsasalaysay at ayon sa kanya, iniligtas niya lang daw ang mga tao dahil si Satanas daw ang kanyang asawa. Labi siyang nagagalit dito. Lagi raw kasi siyang dinidiktahan na para bang si Mrs. lagi ang tama at gusto na lagi siyang masusunod sa bahay. Gabi raw bago niya ginawa ang krimen, nananaginip daw siya noon nang biglang may papatayin daw siyang isang kambing na kulay dilaw. Pagkatapos niya raw patayin ang kambing na yon, mayroon daw itong nilunok na masamang espiritu na kulay itim. Nang magising daw siya, tinignan niya ang asawa niya at di umano, mistulang kambing ito sa tabi niya mula sa kanyang balahibo at katawan. Dito na niya sinimulang apakan ang kanyang batok at sa iba pang parte hanggang mapatay niya ito sa pagsakal ng kanyang paa. Tinapak-tapakan niya pa raw ng husto ang tiyan nito sa kagustuhang makita ang itim na bagay sa loob ng sinapupunan. Hindi pa siya nakontento. Kumuha siya ng 13-inch na kutsilyo. Dito na niya sinimulang katayin ng biktima at sinimulan niya ito sa tiyan. Inihiwalay ang mga bituka, pinugutan ng ulo at binalata ng buong muka. Subalit hindi pa diyan natatapos. Ang pinakakarumal-dumal dito, nagala zombie si Kumag dahil sinipsip niya raw ng buo ang utak ng mismong asawa niya. Parang nakalunok daw siya ng itlog na dilaw na walang kasing sarap. Parang nalinis daw nito ang kanyang buong lalamunan. Hindi matanggap na mga kaanak ng biktima ang sinapit ni Heidi. Kung sana raw namatay na lang daw siya sa sakit kaysa mamatay sa ganong paraan at okay lang daw sana kung sinaksak na lang basta buo ang katawan. Sa huli, nakasuhan si Orlando ng tinatawag na parricide at idinala siya para sa psychological at psychiatric evaluation. Dahil wala naman talagang nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng ganitong klaseng krimen. Well, hindi ko po pwedeng i-assume na nagkaroon ng demonic possession ng lalaking ito. Pero who knows, hindi lang naman physical, mental, at psychological umiikot sa aspeto ng isang tao o persona. Meron din itong spiritual aspect, kaya hindi lang dapat isailalim ang mga ganitong tao sa psychological evaluation. Kinakailangan din nila ng spiritual help. Ayon sa pulisya, inihihiwalay daw itong si Orlando sa ibang pwesto ng selda dahil siya mismo ang nagpapasimula ng away sa mga kapwa niya preso. Tinanong si Orlando kung gumagamit ba siya ng ipinagbabawal na gamot. Aminado naman siyang sumagot ng oo, subalit isinailalim na siya para sa drug test, negatibo naman ang naging resulta sa kanya. Aminado naman niyang sinabi sa korte na fully aware siya at handa raw niyang tanggapin ang hatol sa kanya mula sa kasong parricide. Now, to have and to hold, to love and to cherish, till death do us part. Yan ang katagang kalimitang naririnig natin kapag may dalawang taong mag-iisang dibdib. Kaya tamis nga naman talagang maikasal ka sa taong alam mong siya na. Ika nga nila, malalaman mo at makikilala mo talaga ng husto ang partner mo kapag ipinag-isang dibdib na kayong dalawa. Dahil marriage is like fine wine. Habang tumatanda, lalong sumasarap ang pagsasama kahit napapalibutan kayo ng mga problema. Dahil alam nyong iyan ang magpapatatag ng isang relasyong mag-asawa. Kay sakit isipin mga tol, nasa 16 years na pagsasama ni na Orlando at Heidi, ang kamatayan magpapahiwalay sa kanila ay mapupunta pala sa kamay ng mismong asawang lalaki. At hindi lang basta pagkamatay ang sinapit ng asawang babae, kundi isang karumal-dumal, kalunos-lunos at brutal na kamatayan.